Magandang umaga mga kababayan, no? So, ngayon gagawa po tayo ng gagawa ulit tayo ng video, no, mga kababayan. No, tungkol sa pangyayari ngayon, no? Alam niyo mga kababayan, ang pangyayari ngayon sa ating mundo, no, napakasaklap na, no, dahil sa matindi na ang pangyayari ngayon, no, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo, mga kababayan. So nakita natin ngayon ang mga tao, mga kababayan, sa buong mundo, no, abala, no, sa buhay natin na pang-araw-araw. Abala tayo, no. So ang iba nakalimutan na nila, no, yung ating Panginoon Diyos na siyang lumikha sa atin sa mundong ito. Kung inyong sabihin, mga kababayan, bakit sino ba ako na nagsasalita, no? So sa akin palaala lang, mga kababayan, kasi hindi naman tayo pastor, no. Sa akin palaala lang sa ating mga kababayan bilang tao, ay palaala lang tayo po. Dahil sa pangyayari ngayon, ibig sabihin ay malapit na talaga dumating ang ating Panginoong Hesukristo, no. So ano ang ating aral diyan na dapat sundin? So yung mga hindi pa nakaalam ng katotohanan, kung nakaalaman ng katotohanan ngunit ito ay hindi nila pinapansin, kasi ang sinasabi nila, mga kababayan, ay ang reliyon daw ay sa Diyos naman lahat, no. Tama, sa Diyos lahat. Ngunit ang sabi ng Panginoon Diyos, isa lang ang reliyon ang kanyang ililigtas, no. Isa lang. Wala po siya sinabi na lahat ng reliyon ay ililigtas niya kapag naglilingkod sa kanya. Tumatawag sa kanyang Panginoon ay ililigtas niya na. Wala sinabi ganun, no. Ngunit ang sinabi ng Panginoon, ang tunay lamang ng kanyang hinirang ang kanyang ililigtas, no. Ang sa kanya lamang panig. Hindi lahat na reliyon ay ililigtas niya, no, mga kababayan. Ngunit nandyan yan sa Biblia kung ating susuriin. Sa maraming reliyon ngayon, mga kababayan, no, nag-aangkinan sila daw ay maliligtas. Ngunit pagka tiningnan mo naman doon sa talata ng Biblia, wala naman sila, no. Hindi naman nila ipahayag. So ako bilang Iglesia ni Cristo, sabi nga ng Panginoon, no, ipahayag mo ang kaligtasan, no. Ibahagi mo ang iyong pananampalataya sa ibang mga tao na hindi pa nakaalam ng pananampalataya. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, ang mga tao ay nakakaalam na talaga ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ngunit ito ay hindi nila pinapansin, no. So dahil sila ay may sariling reliyon, yun ang paniwala nila. Ngunit ay ang masaklap dyan ay isa lang lamang ang ililigtas ng ating Panginoon Diyos, ay isang reliyon lamang ang ililigtas niya, ang kanyang iglesia, no, na ayon sa Biblia, no. Ang sabi nila Panginoong Hesukristo daw ay Diyos, no, na nagkatawang tao. Ngunit po siyasatin mo naman sa Bible, wala naman, no. Sa Bible kasi nakasulat naman doon na ganun ang pahayag na ang Panginoong Hesukristo na nagpakilala na siya ay Diyos, no. Mayroon doon sa talata ng Biblia ko na siyasatin mo lang. Ngunit may may ibang kahulugan doon sa sinabi ng pahayag ng Panginoong Hesukristo. Yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Kasi kung inyo nalalaman, nagtanong yung alagad niya ng mga apostol, no, yung mga alagad niya noon, sabi niya ng mga alagad niya na, Panginoon,
Kailan ba namin makikita ang Panginoon Diyos? Di ba? Ang sabi ng sagot naman ng Panginoong Jesucristo, matagal nyo na ako kasama, hindi nyo pa na nakilala. No? Ibig sabihin, hindi doon sa punto na yon na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na sa pahayag niya. Kasi sa pahayag ng Panginoong Jesucristo, matagal nyo na ako nakasama, hindi nyo pa nakilala ang Panginoon Diyos. Ang tinutukoy, ibig sabihin doon, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na. Kasi siya ang nagsabi na ganon. Ngunit ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos, ang kanyang espiritu ay nasa kanya. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin doon sa aral na yon? Ibig sabihin, sa aral ng pahayag ng Panginoon Diyos doon, ang Panginoong Jesucristo binigyan niya ng karapatan upang mangaral ng salita niya. Hindi naman ang Panginoon Diyos mismo mangangaral ng salita sa buong mundo na siya ay magpapakita, mangaral siya, hindi. Kaya nga gumamit siya kaya naghirang siya ng isang tao na kanyang pinagkatiwalaan na kanyang anak, no? Noong yung loloobin, noon pa na panahon pa ni Maria, di ba sinabayan si Maria doon na magkaroon siya ng pagdadalang tao at magsilang siya at ang pangalanan ay Jesus, no? So doon pa lang, kung isipin mo lang, ang Panginoon Diyos mismo nagsabi noon. Ang Espiritu mismo nagsabi noon. No? Ang Espiritu Santo nagsabi na si Maria magdalang tao. No? At yun nga, manganganak siya. Ang pangalan ay si Jesus. Ibig sabihin ay manganganak siya ng isang tao. Ngunit ito ay walang ibig sabihin walang tatay ito, no? Espiritu. Manganak siya na galing sa espiritu, sa salita. Kaya nga sinasabi verbo no? Di ba doon nagpahayag doon verbo. Kung inyong siya sa atin. Kaya nagpahayag na sa Biblia ang verbo. Ibig sabihin ang pahayag nung sa Biblia noon, ang verbo ay nagkatawang tao. Ibig sabihin ang salita ng Diyos 'yon. Di ba? Ang tinutukoy doon na verbo. Hindi naman ang talagang verbo ay yun na yun no? Yun ang Panginoon Diyos, hindi yun. Kasi hindi lang natin minumulat kasi yung isip natin. Porque sinabi ng ganon, yun na. May kahulugan yun nung salita na yun. So hindi na tayo doon dahil hindi naman tayo pastor, no? So sa akin, bilang natutunan ko sa pastor namin na pinapahayag, yun ang namin, no? Narinig ko. So at saka sa Biblia rin, may Biblia naman ako dito, may Biblia ako, kaya nababasa ko rin dyan, no? Para maniwala kayo mga kababayan. Para maniwala kayo ito, no? Ang Biblia ko na ito ay hindi bago. Hindi bago yan, no? So yan, no? Maliit lang siya, no? Maliit lang siya. Luma siya. Lumang Biblia. Ang nakalagay dyan ay ang lumang tipan at bagong tipan. Naghalo na to. Bagong tipan at lumang tipan at saka bagong tipan ang nakasulat dito. So nakasulat dito mga kababayan, yung Biblia na to, no? Nakasulat dyan na ang tunay talagang ililigtas ng Panginoong Diyos ay ang kanyang iglesia. So nababasa dyan. So ngunit mga tao abalang sa buhay na ito, kaya nakalimutan na nila, no? Kung naglilingkod mo sila sa Diyos, yung paniwala nila na sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, ay maliligtas ka na, no? Pero hindi ganun. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, no? Siya nga mismo nagsabi, kung siya Diyos, kung Diyos ang Panginoong Jesucristo, dapat sinabi niya, ako mismo ang Diyos, hindi ba? Ang sinabi niya, di ba, sinabi, tumingila sa langit, Ama ko, no? Sabi niya, Ama ko, ang aking espiritu ay nasa kamay mo, di ba? Yung pinako sa cross. Nung pinako sa cross, tumingala sa langit bago sa malagutan ng hininga. Anong sabi niya?
Panginoon Diyos, ang aking espiritu nasa kamay mo. Di ba? Kung siya ay Diyos, bakit kailangan pa niya mamamatay? Di ba? Kailangan pa niya mamamatay kung siya ay Diyos. Yung panukoy kasi nila, dahil ang Panginoon Kristo, dahil may kapangyarihan din, Diyos na, no? So hindi siya Diyos, mga kababayan. Binigyan lang siya ng karapatan ng Panginoong Diyos na magkaroon siya ng kapangyarihan, no? Magkaroon siya ng kapangyarihan. Binigyan siya ng karapatan ng Panginoong Diyos upang iligtas ang mga tao dito sa mundo, no? Siya ang inutusan upang iligtas ang mga tao dito sa mundo pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero hindi siya Diyos, no, mga kababayan. So yung ibang paniwala diyan, yun nga. So nasa kanilang paniwala yan, no. So hindi na natin pagtalo diyan sa kanilang paniniwala. Pero yun nga. Yung binabahagi ko yung pananampalataya namin bilang Iglesia ni Cristo. Sana mga kababayan, no, kapag mayroong mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid namin na pumunta sa inyo, wag niyo namang isnabin, no. Tanggapin nyo. Halimbawa, may binibigay silang pasugo, no, mga kababayan, may binibigay silang pasugo, tanggapin nyo, basahin nyo, huwag nyo ibasura. At kung nangailangan talaga kayo ng kaligtasan, no, so yun, kung naghanap kayo ng kaligtasan. Pero kung hindi naman ninyo kailangan ng kaligtasan at gusto nyo lang na bahala na, no, ang sagot iba dyan, bahala na. Kung mapunta tayo sa apoy, di sa apoy, no. Pero madali lang sabihin yan. Madali lang sabihin na kung mapunta tayo sa apoy. Pero pagdating na ng araw ng paghukom, sabi nga doon sa Biblia, kahit na pinakamatapang na tao ay iiyak, no, sa sobrang takot. Kahit sa pinakamatapang na tao sa mundo, iiyak siya ng dugo at sa sobrang takot, no. Yun ang matindi. Kasi maano ka na mabalaw ka na doon sa pagdating ng Panginoon Kristo, no. Pero kung ikaw ay tunay na sa tunay na Diyos, hindi ka hindi ka masiraan ng bait doon pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Kasi so, yun nga, tutunog ang pakakak diyan bago magdilim ang daigdig, no. Pag dumilim na yung daigdig, tumunog yung pakakak, yung tinatawag nilang trumpeta, no. Doon paghudyat, no, hudyat na yon. Ang Panginoon Kristo ay bababa dito sa sanlibutan upang hukuman, no. Hukuman niya yung mga tao, no. So iligtas pa niya yung mga hinirang ay mabubuhay, at ang mga hinirang, ang maliligtas ay mauna na doon sa sa bayang banal, no. Mauna na doon, dadalhin na doon ang maliligtas. Ngunit yung mga hindi maliligtas, maiwan pa dito sa lupa, no. Maiwan pa. So tatagal pa rito yung hindi maliligtas, no. Kasi ang hindi maliligtas dito, no, sasakupin pa sila ng dyablo. Ang dyablo pang maghahari dito ng 1,000 taon. Matagal pa, mga kababayan. 1,000 taon bago sila ibulid sa dagat-dagatang apoy. Bababa muli ang Panginoong Kristo. Pagkat baba noon ay yun na, apoy na, no, ihuhulog mula sa langit. Bubuhayin nga yung mga patay na ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Yun na yun, no. Yun na yung mga salita ko, shortcut lang yun, mga kababayan. So kung gusto nyong malaman yung sinasabi ko, magsuri na lang kayo, no, sa ating sa Iglesia ni Cristo, no. So wag nyo sabihin, di kami, mayroon din kaming Biblia, mayroon kami. Oo, may mga Biblia kayo, kaya lang kung din naman kayo naniwala sa tunay na pananampalataya ng Panginoong Kristo mismo, ay hindi sumampalataya kami sa Panginoong Kristo, sabi nyo di ba? Si Panginoong Kristo nga matindi yan, Diyos pa nga namin yan, no? Yun lang nga, yun ang mali nyo doon, no. Kasi ang Panginoong Kristo mismo nagsabi, aking iglesia, di ba? Ililigtas ko aking iglesia. Sino ba nagsalita? Di ba Panginoong Kristo? Anong pangalan? Sino ba nagsalita? Di ba si Kristo? Sino ililigtas niya? Iglesia niya. Di ba ang tawag noon, iglesia ni Kristo? Kasi si Kristo ang uno Siya ang nagsabi. Di ba? Siya ang nagsasalita.
So yun ang papaabot natin ngayon mga kababayan, no? At pangalawa, ito na ngayon ang nangyayari sa daigdig natin, yung lindol, no? Matindi ng pinakita, nanda sa Biblia naman yan na sinabi ang lindol, no? Maglindol sa iba't ibang daigdig, sa dako, iba't ibang dako, at magkaroon pa ng tagutom, matinding tagutom. So ito na nga lindol, no? Yung 7.7 yan sa anong lugar niya, no? Sa Myanmar, no? So 4 na bansa ang apektado dyan sa daming patay noon, no, mga kababayan. So yan, ibig sabihin na niyayanig na tayo, no, upang gisingin na yung mga tao, no, kasi makasalanan ng mga tao dito sa libutan. Kung yung tanungin, bakit ikaw di ka nagkakasala? Nakakasala ako, no, makasalanan ako, namin ko yan. Kasi wala naman tao na hindi makasalanan sa mundong ito, makasalanan ako. Kaya nga nagpapahayag ako ng ng kaligtasan, no, na para hindi lang sabi nga ipahayag mo sa iba, ibahagi mo sa iba yung kaligtasan, di ba? Hindi na suluhin mo lang yung kaligtasan. Kung yung tanungin, bakit ikaw maliligtas ka ba? Kung tanungin ninyo. So ang sagot ko diyan, basta ako nasa sumampalataya ako, nasa tunay akong reliyon, no? Ang reliyon kong inaaniban ay nakasulat sa Biblia, na yan ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. So kung hindi naman kayo maniwala sa akin, wala namang problema yan, mga kababayan, no? So yung akin, pahayag ko lang yan, no? Kung gusto nyo, kung maghanap talaga kayo ng kaligtasan, hanapin yung kaligtasan, so magsuri kayo, hindi lang doon sa isang reliyon, no? Hindi lang doon sa Katoliko, born again, Baptist, even Adventist, Kingdom of God, no? Hindi lang doon. Magsuri kayo, mga kababayan. So yun nga, ang tao ngayon ay napakasama na sa mundong ito, tulad nga nung nangyari, no, kailan lang. So napakasama na talaga ngayon, lalo na sa natin, no, sa bansa natin, na sa trapiko lang, no, traffic lang yun, no. So nagbarila na, no. So yun na nga, nakakatakot yung pangyayari na yun. Dahil sa pangyayari na yung, mga kababayan, na-alarma yung na-alarma yung buong mundo, no. Yun nga, yun ang mahirap doon, mga kababayan, no. Dahil sa ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, ay matindi na, no. Dumadami na ang talagang masama, no. Kunting lang sa traffic lang, kunting siksikan lang, pumapatay na kagad ang mga tao, no. So yun, nakakatakot, no. Hindi natin alam, no, hindi natin alam. Tulad nito, sa traffic lang, di ba, yan, tulad na yan, no. Yan, tulad yan, sa Antipolo yan, mga kababayan, di ba, sa Antipolo yan, no, sa traffic lang yan, kagit-gitan sa traffic, di ba. Itong Fortuner, nakikita na doon sa tumatakbo yung Fortuner, yung mga lahat ng mga dinadaan niya sa sasakyan, parang gusto niya hagipin, ganun, no. May katwiran sa daw, may nahabol daw siya. Pero kahit na ganun, may nahabol ka, makadisgrasya ka naman ng kapwa, wala rin. So parang naghahanap talaga siya ng gulo, itong tao na ito, yung Namaril. So naghahanap talaga siya ng kanyang sakit sa ulo, no. Naghanap siya talaga, hindi yung basta lang na kita mo, di ba, kasi inupakan siya ng mga single, yung mga nagagrab, no, 3 yun. Dahil sa ginawa niya nga, buntik niya nga sagasaan yung mga nakasingle, no, hinahagip. Siyempre nakadisgrasya yun. O ano nangyari, dahil lumaban din yung mga nakasingle. Yun, may baril pala itong naka-Fortuner, di Namaril na ngayon, di pati yung anak niya, no, pati anak niya, di ba, nakita natin doon, mga kababayan, pati anak niya disgrasya, no, binubuhat-buhat niya, kinarga sa sasakyan, di ba. Nakita natin yan, patay yung patay yung anak diyan. Una yung binuhat niya, yung anak niya, kinarga sa sasakyan diyan. Yun ang yun ang talagang napakahirap diyan dahil sa pangyayari na yan. So sa nakita natin diyan nga, yun, mga kababayan,
Yan, tulad yan, oh, di ba? Ayan, oh, nagkasagupaan na sila dyan. Oh, di ba? Kung inyong nakikita, ayan, oh. Diba? Malinaw yan. Di ba? Panoorin ninyo, mga kababayan, oh. Ayan, ano nangyari dyan? Di ba? Yan. Magkasuntukan yan dyan. Di ba? Nag-aabot yan dyan. So, ayan, oh, tingnan mo yung anak niya, binuhat niya, di ba? Kasi binaril niya eh. Binaril niya yung mga ano eh. Oh. Pati yung walang ano doon, damay pa rin, no? Ayan, oh, isa yung nakadulay dilaw na yon, nadamay doon. Sa ginawa niya, no? Mga kababayan, nadamay doon. Yan, tulad niyan. Diba? Yan siya. No. Dahil nga may baril siya, no? Ang tao kasi pag may baril, matapang yan. No? Kaya mahirap, mga kababayan. Kaya sabi natin ngayon, ang mga tao ngayon masama na. Masama talaga mga tao ngayon. So, wala naman ibang tayong pagbalingan kung hindi. Wala tayong ibang sandalan dyan kundi ang Panginoon Diyos. Kasi ang buhay natin, isang saglit lang. No? Pag namatay na tayo, wala na. Hindi ka na kailangan magsisi pa para maligtas. Wala na, huli na. Kaya ngayon, habang buhay pa tayo, may pagkakataon pa para magsisi tayo, magbagong buhay tayo. Di ba? Para mabuhay tayo. Ganon yun. Maligtas tayo pagdating ng araw. So, ibig sabihin, kung tayo ay makasalanan ngayon, may panahon pa para magbagong buhay. Hindi na gugulin natin ang ating buhay sa kasamaan, mga kababayan, no? Ang yaman mo, hindi mo man madala yan kahit saan. Kahit mamatay ka, hindi mo madala sa libingan yan. Kaya ang the best talaga dyan, ang pagbabagong buhay sa Panginoon ka. Oh, yan ang mabuti, dyan. Napakaganda dyan. Kasi kung oras mawala ka sa mundong ito, ay maliligtas ka, mga kababayan. Diba? Hindi na ang natin, ang iisip natin, matapang tayo, makapatay tayo, akala nyo sikat na kayo, no? So, hindi kayo sikat kasi sa kulungan nilang bagsak nyo, no? So, doon sa kulungan, talagang kayo dyan. Maghihirap kayo dyan. Kasi ang pagkain dyan, parang pagkain ng baboy. Wala kayong kalayaan dyan. No? So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Akala nyo pumatay kayo, ay ligtas na kayo. Hindi. Lalo pa kayong mapunta sa kahirapan. Ang pagsisisi, wala yan sa huli. Tulad nga, nagsisisi na yung tao. Ano magawa mo ba sa pagsisisi dyan? Ay, namaril ka na. Patay na yung binaril mo. Wala na yun. Huli na yun. Pagdusahan mo na yun. Sa dami na tinamaan nun. 3. Ano na yun? Sa nangyayari na yun, wala na. Wala ka ng pag-asa doon. So, yun nga, mga kababayan, no? Yun ang ating pinapaabot dyan ngayon. Dahil sa pangyayari na dapat maging aware tayo, no? Mga kababayan. Maging aware tayo sa pangyayari na yan. Dahil wala namang talaga dyan eh. Walang sabi dyan. Walang magaling dyan. No? Pag pumatay ka ng tao, walang magaling dyan. Tulad ngayon, ito sa pangyayari na ito, no? Sa panahon natin, dumadami na rin ang rebelde, no? Yung kaliwa, sinatawag ng kaliwa. Ito nga, papanood ko sa inyo. So, dami, ilan namatay dyan. Ayan, mga kapgo. Mga kapgo yan eh. Ayan. Ito na yan, mga kapgo yan. Yan, kapgo, yan. Iba dyan, mga buhay pa, no? Pero hindi na nila pinatay yan. Hindi na nila pinatay. Dinaanan lang nila. Naglalakad sila. No? Naglalakad sila dyan. Hindi na nila yan, Hindi na nila pinatay dyan. Ayan sila, di ba? Nakita nyo? Ayan sila. Ang dami nila yan. Mga kababayan, yan ay napakarami sila. Sa yan? Sa Bisaya banda yan, no? Nakalagay dyan, ayan, NPA, no? NPA yan, mga kababayan. NPA yan. Ayan, NPA.
Kaya mahirap talaga. Masama na ang mundo natin ngayon, di ba? Masama na. Dumadami sa panahon ngayon, dumadami ang NPA, no? Yung mga kaliwa lumalaban sa pamahalaan, no, sa mga sundalo. So ibig sabihin diyan, mga kababayan, talagang ang panahon natin ngayon talagang magulo na, no? Magulo na. Kaya yun, napakahirap pag ganun. Dahil sa pangyayari nga ay wala na. Di ba? Sa pangyayari na yan. Yan. Yan yung sa Antipolo. Yan o. Yan sa Antipolo yung nakaraang araw yan. Diba? Kita ninyo. Yan. Upakan yan. Tapos yung lalaki dyan, nabugbog sarado, yung may-ari ng Fortuner. Nabugbog sarado yan dyan. No? Inupakan siya. Diyan sinugod siya ng sinugod. Ayan o. Ayan o. Binugbog siya dyan o. Ayan o sa sandal o. Yan. Diba? Yan. Tapos kung ginawa niyan, pumunta siya ng Fortuner, no? Sasakyan niya, umikot doon, bumukas. Kinuha niya pala yung baril, sinukbit niya. Sinukbit niya yung baril niya. Pag sukbit doon paglabas niya, doon nagkaanuhan na. No, ayan o, paglabas niya diyan, ayan o. Baliktaran na yan. O ba yan? Ayan o. Baliktaran na yan yan. Paglabas niya. O, ayun na. Yun na. O. No na. Tapos na. Pagputukan na. Diba? Yun na. Yung anak niya. Yan na. Binuhatan nila. O. Yan o. Anak niya yun. Diba? Kaya sabi ko sa kanya, napakahirap ang panahon ngayon. Talagang mapanganib. Hindi mo alam ang kamatayan mo. No? Yan tulad yan. Ay mga single. Nagtrabaho. No? TNDS. Yung mga rider. So yun nga mga kababayan, saglit lang buhay, no? Talagang doon lang, wala na, tatapos talaga ang buhay mo. So yan ang sinasabi ko, na hanapin natin ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Huwag lang basta na may reliyon ka na, tiwala ka na doon. Siyasatin mo kung ikaw ay talaga naghahanap ng kaligtasan, siyasatin mo mabuti ang iyong reliyon. Kasi total sumasamba ka na dyan di ba? Sumasamba ka na, ito ba makalaligtas ba sa akin to, reliyon na to? Maligtas ba ako nito? So, hindi lang basta sumasamba ka, maliligtas ka na. So, hanapin mo kung talaga reliyon na yan ay nasa Diyos. Nakasulat ba talaga sa Bible yan, no? Buksan nyo yung isip nyo, mga kababayan. Kasi sayang lang yung pananampalataya natin, na kung nasa Diyos, mananampalataya nga tayo sumasamba lagi sa Diyos. Yun pala, hindi ka rin maligtas. Sayang lang yung papagod mo, no? Pag sumasamba ka, sayang lang. Kaya habang may panahon pa, kung ako sa inyo, marami kong reliyon na pinasukan, no? May Sabadista, Baptist, Born Again, may Muslim pa, no? Siniyasat ko lahat yan, no? Ang lahat, dami ko rin yung pinasukan. May Pentecost, no? Saksi ni Jehovah, dami kong pinasukan dyan, no? Bago ako nakarating dito sa isang reliyon na to, ng reliyon na Iglesia ni Cristo, no? Siniyasat ko yan sa Bible, no? Hindi ako, kasi siyempre maghanap ka lang, sasamba ka, naghanap ka ng reliyon. Total, yung gusto mong aniban na reliyon, yung maliligtas ka talaga. Pakinggan mo, makinig kayo sa mga Bible service. Hindi lang doon lang. Halimbawa, napakinggan mo na yung Born Again. Ano bang turo dito? Pakinggan ko naman yung, halimbawa, kung Katolik ka, pakinggan kung Katolik, ganito. Kung yung napansin, ang Katolik, di ba, ang simbahan ay bukas yan. Kahit sino lang pwede pumasok. At ang pag-upo nila, halo-halo, no? Wala sa kayusan. Maingay, wala sa kayusan. Kung yung panapanood doon na social media, mayroon pang aso nakapasok doon, di ba? May aso pa nakapasok doon, nakatabi mismo ng pari. Ang aso, no? At doon pa gumawa ng ang aso, kalayan, no? Yung ang pari na nagulat, no?
dahil mismo sa katabi niya yung aso, ibig sabihin ang reliyon na yon ay hindi sa Diyos kasi pinapasukan ng diablo eh. Kasi kung ang reliyon mo na sa Diyos, dapat hindi ganun, no? Mapayapa, maayos, solemne, no? Ang pagsamba, tahimik, at nakakamangha, no? Maayos, tahimik, tapos ang pag-awit, talagang talaga maganda ang pag-upo ng mga tao, maayos. Tulad sa Iglesia ni Cristo, ang pag-upo ng tao, lalaki sa lalaki, di ba? Babae sa babae. Tapos tahimik, sirado ang simbahan pagka may oras yan, sinusunod. No? Pag oras na sarado na yung simbahan, no? Kapilya. Saka na yung magturo yung pastor. So maayos, no? Yun ang sinasabi ko, maayos. So yung iba ay inaatake nila yung iglesia kasi hindi sila yung umaatake sa iglesia hindi nakaunawa yan, no? Kung iwan ko lang kung nakaunawa o yan, o nainggit siguro, ano? Kasi kung mga ganyan matake ka sa iglesia, hindi mo alam, pumasok ka, subukan mo, magpadoktrina ka, tanggapin mo, ano kaya itong iglesia, umatake ako, pinagmumura ko yung iglesia.